100 francs po ng Polynesia. Yan po ang topic na pag-uusapan natin. Pagkaraan lamang po ng aking maiksing intro. Isang magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kabarya at kapwa kolektor. Sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. Ngayon pong araw ay may tatalakayin tayong coins ngayon. Ang 100 francs ng bansang French Polynesia. Pag-usapan po natin. Sa obverse na bahagi po ng baryang ito ay makakita tayo ng isang larawan ng isang Marian, kung tawagin ay Marian sa kanilang bansa na nakaharap sa kaliwa. Tila may isang helmet na nakasuot. Ayan, baka itong larawang ito ay makikipagbaka o makikipaglaban. Ang petsa naman ng pagkakagawa ay nakasulat sa bandang ilalim. Yan, 2005. Yan po ang petsa. Ang lettering naman, script niya Latin, ang nakalagay, Republique Francaise. Yan po ang nakasulat. Kung ita-translate po natin sa English, ang ibig sabihin po niyan ay French Republic. Ang engraver naman po niyan ay si Raymond Joly. Sa reverse na bahagi naman, yan, pinapakita po ang kanilang Morse Harbor. Yan po ang daungan ng kanilang mga ginagamit na bangka o barko. Makakita naman tayo ng isang bundok na may 4 na puno ng buko. Tapos may mga bangka doon. May isang bahay-bahay pa doon na tila yan ang kanilang pahingahan. Ang nakasulat po ay Polynesia Francaise. Ang ibig sabihin, yan ay French Polynesia. Ang engraver naman po niyan ay si Alex Guzman Nagyote. Kahirap kasi, Nagyote. Alex Guzman Nagyote. Yan po. Kung titignan naman po natin ang kanyang edge, yan po, makikita niyo, reded. Ginawa po ang barya na yan sa Monais de Paris, sa Paris, France. Gumagawa na po sila ng coin doon, magbuhat 1864 hanggang sa kasalukuyan. Yan nga pong coins na yan ay galing sa French Polynesia. Yan po. Ang nag-i-issue po niyan ay ang kanilang overseas institution. Ang ruling authority naman, French Overseas Territory, magbuhat 1957 hanggang 2003, yung French Overseas Collectivity ng kanilang bansa. Standard circulation coins po yan. Ang taon, 1976 hanggang 2005. Yung pagkaka-issue po ng ating coins ay 2005. Yan po. Nakikita nyo. Katulad ng nabanggit ko kanina, 2005 po. Ang currency po nila ay CFP franc. Nagbuhat po 1945 hanggang sa kasalukuyan. Ang komposisyon naman po niya, nickel brass. Tumitimbang po ng 10 grams. May diameter na 30 mm at kapal na 2 mm. Makapal po yan. Ang hubog, bilog. Milled ang technique na ginamit at coin alignment, ang orientation. Na-demonetize na po yan noong November 30, 2022. Pero nag-iwan po ng number na N number 1356 at reference number na KM number 14, ISKU number 18. Tignan naman natin ang kanyang presyo dito sa Numista. Yun po, may magandang presyo po akong nakita. Kapag po ang inyong barya ay 1976, yung pong petsa, ang good po niyan ay 45 pesos. Yung very good, 49 pesos at yung fine, 49 pesos din.
Yung very fine po, 96 pesos. At yung extra fine ay 130 pesos. Yung almost uncirculated po, 180 pesos. At yung uncirculated ay 390 pesos. Dumako naman tayo dito sa millennial coins, yung year 2000. Yung pong very fine niya, 90 pesos. Extra fine, 130 pesos. Yung almost uncirculated, 130 pesos din. At yung uncirculated po ay 300 pesos. Dito naman po sa petsa ng ating barya, ang nakalagay lang po ay very fine, 8 pesos. Extra fine ay 79 pesos. Wala pa pong nakalagay sa presyo sa almost uncirculated at uncirculated. Pero po kung ang inyong barya ay 2004, nagkakahalaga po ng yung very fine na 120 pesos. Yung extra fine ay 130 pesos. At yung 160 pesos yung almost uncirculated. Uncirculated po, 210 pesos. Dito naman po sa eBay, pag ang petsa ng inyong barya, pag yung 1982, nagkakahalaga po ng 15.92 Canadian dollar. At yung pong isa, pag po ang petsa ng inyong barya ay nag-uumpisa sa 2006, 2012 at yung hanggang 2020. Yan po ay nagkakahalaga ng $8. Yan lamang po at wala nang iba. Kaya po ng dati, bago ako matapos sa aking content ngayong araw, nais ko pong muling magpasalamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagtangkilik sa aking mga video. Salamat po ng marami sa inyo. At sa huli, ay masabi kong mabuhay tayong lahat.